Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Isang mapagpalang gabi sa inyong lahat, Papa Dudut, at sa lahat ng bumubuo at nakikinig sa inyong programa online. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jay. 26 years old at isang houseboy dito sa Project 8, Quezon City. Sumulat ako sa inyo para ilabas ang aking hinaing sa lupit ng kapalaran. Lahat kasi ng taong minamahal ko ay iniiwan lang din ako. 3 taon ang nakakaraan ay nagmahal ako noon, si Karen. Lahat ng pagsubok ay nalampasan ko, maging sa pagtutol ng aking mga magulang kay Karen ay kinaya ko. Halos buong panahon kong binuhos ang lahat sa kanya. Nagtrabaho ako para sa aming dalawa. Halos hindi na ako makatulong sa aking mga magulang dahil mas inuna ko si Karen. Halos lahat ay ayaw sa aming relasyon. Pero nalampasan namin yon at patuloy kaming naging matibay. Pero Papa Dudut, sa hindi inaasahang pagkakataon ay napagbintangan ako at nakulong sa pagkakasalang hindi ko alam at hindi ko naman ginawa. Doon ay nasira ang lahat sa amin ni Karen. Anong kailangan mo sa akin? Seryosong tanong sa akin ni Karen. Para bang ayaw niya akong makita noong mga sandaling yon. Namiss kita sobra, kaya heto nagbalik ako. Masaya at may pangungulilang sabi ko sa kanya. Baka makita tayo ng mga magulang ko. Sige na, umuwi ka na. Pagtataboy niya sa akin. Bakit hindi mo naman ako dinalaw doon sa presinto? Ine-expect ko na ikaw ang unang makikiramay sa akin. Alam mo naman, di ba, na wala akong kasalanan sa ibinibintang nila sa akin? Ilang araw din ako nagtiis doon sa presinto. Hinintay kita roon. Umaasa ako na dadamayan ako ng girlfriend ko, pero ano? Hindi ka nagpunta. Kahit kumusta man lang ay wala akong nakuha sa'yo. Karen, alam mo bang ang sakit-sakit ng ginawa mo sa akin? May pagtatampong sabi ko sa kanya. Samantala ay huminga muna ng malalim si Karen bago siya nagsalita. Hindi ako naniniwala na wala kang kasalanan doon sa binibintang nila sa'yo. Nasakta naman ako sa paratang na narinig ko sa kanya. Karen naman, huwag ka naman ganyan sa akin. Inosente ako. Hindi ko nga alam yung binibintang nila sa akin. Akala ko ba girlfriend kita? Bakit mo ako pinagdududahan? Question ko sa kanya. Jay, gusto ko na talaga makipaghiwalay sa'yo. Diretsa niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ko sa mga narinig ko. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko, kung iiyak ba ako, kung magmamakaawa ba ako sa kanya. Karen, nakala ko mahal mo ko. Kaya ka nakipagbalikan ulit sa akin. Sabi ko sa kanya na naiiyak. Ngayon ko lang kasi na-realize na wala na akong nararamdaman pang pagmamahal sa'yo. Pag-amin niya sa akin. Patawarin mo ako, Jay, pero kahit na anong gawin ko hindi na talaga kita kayang mahalin pa. Dagdag pa niya. Huwag mo naman sanang sabihin sa akin yan. Nung panahong yun ay sobrang nadudurog na ang puso ko, Papa Dudut. Yun ang totoo. Hindi na talaga kita mahal. Hanggang dito na lang tayo. Diretsa niya sa akin. Suko na kasi ako.
Alam kong hindi mo ako kayang bigyan ng magandang buhay. Pagpapatuloy pa niya. Yun lang ba? O sige, magsusumikap ako. Paniniguro ko naman sa kanya. Umaasa ako na maniniwala siya sa mga sinasabi ko. Paano mo ako mabubuhay kung sakaling maging asawa mo ako samantalang tagabantay ka lang ng computer shop ng pinsan mo? Magkano lang bang kinikita mo dun ha? Tapos palagi kang walang oras sa akin? Dahil dyan sa trabaho mo kahit kailan hindi ko naramdaman na may boyfriend ako. Jay, kung hanggang doon ka lang mas mabuti pang wag na lang ako magpatali pa sa'yo. At saka meron ako ipagtatapat sa'yo, Jay. Kahit kailan hindi kita minahal. Ginamit lang kita. Nagawa ko lang yon kasi gipit na ako sa pera. Wala pa kasi akong trabaho noon. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng panggastos ko sa pag-a-apply para sa trabaho. Kaya ako kumapit sa iyo para lang sa pansarili kong interes. Yun naman ang mga sinabi ni Karen sa akin na lalong nagpasakit ng aking damdamin. Nanginig naman ang buong kong katawan dahil sa galit sa kanya at awa sa aking sarili. Ang sama-sama mo, naisumbat ko sa kanya. Pero naisip ko na kasalanan ko rin ang lahat kasi hinayaan ko siyang gamitin ako. Oo, una pa lang ay nakaramdam na ako ng kutob na ginagamit lamang niya ako. Pero dahil sa matagal ko na siyang iniibig noon, ay sinamantala ko ang pagkakataon. Naging masaya naman ang relasyon namin, Papa Dudut, pero sa aming dalawa ako lamang ang expressive at halos nagdadala ng aming relasyon. Sorry Jay, pero hindi mo na ako mapababalik pa sa dati nating relasyon. Nagpapasalamat pa nga ako at sa wakas ay nakawala na rin ako sa iyo. Hindi na kita kailangan, Jay. Sabi pa sa akin ni Karen na parang baliwala lamang sa kanya ang nakaraan namin. Manggagamit ka, tangi ko lamang nasabi sa kanya dahil sa sobrang disappointment. Manggagamit na kung manggagamit. Kahit ano pang sabihin mo, hindi na ako naapektuhan pa. Matigas niyang sabi sa akin. Alam mo Karen, hindi ko maiwasan tuloy na magalit sa sarili ko kasi nagpakatanga ko sa iyo. Hindi ko maiwasang magsisi. Kasi tinulungan pa kita. Naminahal pa kita. Buong buhay ko ay binigay ko sa iyo. Mas inuna kita kesa sa pamilya ko. Mas inuna kita kesa sa sarili ko. Wala kang utang na loob. Sumbat ko sa kanya. Sige, kung yan ang gusto mo, susuko na ako. Paalam Karen. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya bago kami tuluyang maghiwalay. Papa Dudut, at nang makalaya ako, pansamantala sa pamamagitan ng pagpiyansa ay nilibang ko ang aking sarili sa pamamagitan ng Facebook at di naglaon ay nakilala ko naman si Rose. Hindi niya tunay na pangalan. Muling nanumbalik ang saya na nararamdaman ko nang nakilala ko siya. Nakalimutan ko si Karen ng dahil sa kanya. Hanggang sa na-develop ako sa kanya at yun na nga niligawan ko siya. Mukhang masaya ang anak ko ngayon na. Ano ba o sino ang nagpapasaya sa'yo? Usisa sa akin ang nanay ko nang mapansin niyang kakaiba ang aking mga kinikilos. Tama po kayo inay. Meron nga po nagpapasaya sa akin. Rose po ang pangalan niya. Inay, nililigawan ko na po siya at malakas ang kutob kong sasagutin niya ako. Sabik na sabik kong kwento sa kanya. Saan mo naman siya nakilala? Usisa pa niya sa akin. Nagkakilala po kami sa Facebook inay, mabait po siya. Maganda parang kayo inay, pagmamalaki ko pa. Anak, nasabi mo ba sa kanya yung tungkol sa nakaraan mo? Ano, tanggap ba naman niya? Maya-maya ay sumeryoso noon si inay na tila ba nag-aalala para sa akin. Hindi ko pa po nasasabi yon sa kanya, pagtatapat ko. Kung yung tungkol po doon sa nakulong ako wala yon. Napatunayan naman pong wala akong kasalanan. Sana matanggap ka niya oras na malaman niya ang totoo. Basta anak, tandaan mo na palagi ako nakasuporta sa iyo. Wika sa akin ni inay noong araw na yon. Samantala kinagabihan ay muli kaming nag-usap ni Rose sa cellphone.
As usual ay kwentuhan kami hanggang sa napunta ang usapan sa aking panliligaw sa kanya. "Namimiss kita, Jay," sabi sa akin ni Rose. Ibig sabihin ba niyan love mo rin ako o sisa ko naman sa kanya? Syempre mahal kita. Biglang pag-amin niya sa akin. "Kung gano'n sinasagot mo na ako," tanong ko sa kanya. Jay, sinasagot na kita." "Oo, tayo na." Sa wakas at narinig ko rin kay Rose ang matamis niyang oo. "Talaga, Rose? Sinasagot mo na ako?" Sabi ko sa kanya habang hindi pa rin ako makapaniwala noon. "Ang totoo niyan, kaya ako tumawag sa iyo para sabihin to sa iyo. Hindi na kasi ako makatiis. Gusto ko nang maging boyfriend kita." Pagtatapat pa niya sa akin. Pero saglit lang ang naging kasiyahan ko dahil nakaramdam ako ng kaba. Bago ako mag-celebrate ay kailangang malaman muna ni Rose ang katotohanan tungkol sa akin. "Rose, may sasabihin sana ako sa iyo." Kinabahan kong panimula sa kanya. Pasensya na kung ngayon ko lang sasabihin to ha. Nakulong ako dati sa kasalanang hindi ko namang ginawa." "Yun lang ba?" "Naku, wala yun sa akin. Ang mahalaga, wala kang kasalanan. At kung sakaling nagkasala ka man dati ang mahalaga, pinagsisihan mo na ang lahat." Sagot naman sa akin ni Rose. Sa puntong yon ay nakahinga na ako ng maluwag. Bago pa kasi ang pag-uusap naming yon, ay na-text ko na sa kanya yung tungkol sa narating ko. Nag-grade 6 lamang ang natapos ko. Natanggap naman ako ni Rose dahil ayon sa kanya ay mas mahalaga sa kanyang ugali kesa nakatapos man ng pag-aaral o hindi. Meron ka na bang plano para sa unang lakad natin bilang mag-boyfriend-girlfriend? Usisa ni Rose sa akin. Agad naman akong umamin. "Wala pa pero pagpaplanuhan ko yan. Sisiguraduhin kong magiging masaya at memorable ang unang paglabas natin bilang magkasintahan." Pangako ko naman sa kanya. Papadudot naging masaya naman ang relasyon namin ni Rose. Wala naman kaming naging problema. Kaya inakala ko na siya na nga ang matagal ko nang hinihintay. Minahal ko siya ng higit pa sa buhay ko, Papadudot. Sinikap kong pasayahin bawat araw na magkasama kami. Samantala noong December 14, 2016 ay maswerteng nakasama kami ni Rose sa isang Christmas get-together na organized noon ng isang local radio station para sa kanilang mga fans. Sobrang saya ko noon dahil napasaya ko ang aking pinakamamahal. Kaso Papadudot, kinabukasan ay biglang nagiba ang ihip ng hangin. Malungkot ka anak. Bakit, may problema ka ba? Ayos lang ba kayo ni Rose? Tanong sa akin ni inay nang mapansin niyang isang araw yata akong walang kibo noon. Nagkatampuhan ba kayong dalawa? Usisa pa niya. Inay, kasi po si Rose. Simula po kasi nung umattend po kami ng Christmas get-together bigla na lang siyang hindi nag-text sa akin. Heto nga po, ilang beses na ako nagte-text sa kanya para mangumusta pero hindi po niya ako nire-replyan. Sinusubukan ko rin po siyang tawagan pero hindi po niya yung sinasagot. Kaya nga po inay, iniisip ko po kung may nagawa ako na hindi niya nagustuhan. Kwento ko kay inay habang pinapakita sa kanya ang response ko kay Rose. Ganun ba? Anak, wag mo nang masyadong isipin yun. Bigyan mo muna ng panahon yung kasintahan mo. Kakausapin ka din niya. Malay mo baka masyado lang siyang abala ngayon. Kaya wala siyang panahong replyan yung mga text mo sa kanya. Huwag kang kabahan dun. Paliwanag naman sa akin ng aking ina. Kaso po inay, hindi ko po maiwasang hindi kabahan. Ewan ko po ba? Pero parang hindi maganda yung dating sa akin ng bigla niyang panlalamig. Huwag naman po sanang maulit yung nangyari sa amin ni Karen dati. Pag-aalala ko noon. Samantala pagsapit ng hapon ay nakatanggap ako ng tawag mula kay Rose. Agad ako nakaramdam ng kaba nang marinig kong malungkot ang kanyang boses. Maghiwalay na tayo, Jay. Diretsang sabi sa akin ni Rose. Pero bakit naman? Ano bang kasalanan ko? May nagawa ba akong mali? Ano? Nakukulangan ka pa ba sa pagmamahal ko?
Rose, kung may gusto ka, sige, bibigay ko sa'yo. Huwag mo lang akong hiwalayan. Ayaw kong mabaliwala ang ilang buwang pinagsamahan natin. Pagmamakaawa ko noon sa kanya. Ngayon ko lang kasi na-realize na hindi pala kita mahal. Naawa lang pala yung nararamdaman ko para sa'yo. Ang totoo niyan, matagal ko nang gustong sabihin ito sa'yo kaso nahihiya ako. Naging mabait ka naman kasi sa akin. Wala akong masasabi sa pagiging maalaga at maalalahanin mong boyfriend. Pero kasi Jay, kulang pa. Hindi naging sapat yung naging kabutihan mo sa akin para mahalin kita ng buo. Jay, sorry. Sorry talaga. Pero hindi na kita kaya pang mahalin. Pag-amin sa akin ni Rose. Hindi naman ako naka-imik dahil sa sobrang pagdadalamhati. Nagpatuloy naman si Rose. Sa totoo lang nakokonsensya ko ngayon sa ginawa ko sa iyo. Pero wala akong choice, Jay. Kailangan kong gawin to. Kapag hindi ko kasi ginawa to lalo lang akong makakasakit sa iyo. Paliwanag pa niya sa akin. May mahal ka ng iba? Usisa ko sa kanya. Wala, hindi kita pinagpalit sa ibang lalaki. Sagot naman niya sa akin. Rose, masakit tong ginagawa mo sa akin. Umasa kasi ako. Umasa ako na mahal mo talaga ako. Minahal kita. Naibuhos ko na sa iyo ang lahat. Kaya nga hindi ko talaga matanggap na sa ganitong paraan lang matatapos ang lahat, Rose. Wala na ba talagang pag-asa sa ating dalawa, ha? Muli kong tanong sa kanya. Sorry pero wala na talaga tayong pag-asa. Tipid pero diretsang sagot pa ni Rose sa akin. Papadudod sa pangalawang pagkakataon ay muling nadurog ang puso ko. Nanumbalik ang lahat ng sakit. Pero hindi ako sumuko noon at sa halip ay sinubukan ko pa ring makipagbalikan kay Rose. Oo, kinain ko ang pride ko at nagpakababa ko. Ginawa ko talaga ang lahat, bumalik lamang sa akin ang taong mahal ko. Papadudot hindi ako sumuko noon para bumalik sa akin si Rose. At noon ngang January 10 ay nagkabalikan din kami. January 15 ay nag-celebrate pa kami ng aming monthsary. Pero hindi na siya katulad ng dati na sweet sa akin at sobra talaga akong nasasaktan doon. Pero nagpretend na lamang ako na okay ako. Pero papadudot pagkalipas ng ilang pang mga araw ay muling nawala ulit sa akin si Rose. Gusto sana kitang kausapin tungkol sa isang mahalagang bagay. Hindi ako dapat nakipagbalikan sa iyo. Malungkot na wika ni Rose sa akin. Kahit na anong pilit ko na mahalin ka hindi ko talaga magawa, Jay. Gusto ko na makipaghiwalay ulit sa iyo. Sabi pa niya sa akin. Sa puntong yon ay hindi ko naman napigilang umiyak. Rose naman, nakala ko ba nangako na tayo sa isa't isa? Na wala nang iwanan. Pero bakit ganito? Anong kasalanan ko sa iyo para gawin mo to sa akin? Sorry talaga pero Jay, sa pagkakataong ito ay buo na talaga ang desisyon ko. Ayaw ko na. Maghiwalay na tayo. Yun ang huling desisyon ni Rose na alam kong hindi na magbabago pa. Pagkatapos noon ay inamin na rin niya sa akin na may iba na siyang mahal. Kung hindi mo pala ako mahal, sana hindi mo na lang ako pinaasa pa. May paninising sabi ko pa noon sa kanya. Sino bang namilit na magkabalikan tayo? Hindi ba ikaw? Balik pa niya sa akin. At ako pa ngayon ang may kasalanan? Sarkastikong tanong ko sa kanya kahit na garalgal noon ang aking boses dahil sa pag-iyak. Oo Jay, kasalanan mo. Kasalanan mo kaya ka nasasaktan ngayon kasi pinagpipilitan mo ang sarili mo sa akin kahit na alam mong hindi na po pwede. Sa puntong yun ay nagtaas na siya ng boses sa akin. Kasalanan ko ba na mahalin kita? Tanong ko sa kanya. Oo, sinabi ko na nga kasi sa'yo na huwag kang magpakatanga pero ginawa mo pa rin. Jay, sorry talaga. Ayaw ko namang sabihin to sa'yo pero panahon na para magising ka sa katotohanan. Hindi tayo ang magkapalaran. Yun ang dapat mong tanggapin. Yun ang huling sabi niya sa akin. Papadudot halos isang buwan akong wala sa sarili, tulala, walang kulay ang mundo. At noong March 2017 ay nakita ko sa Facebook na may ibang boyfriend na si Rose at masaya na siya. Kaya tinanggap ko na lamang ang lahat at sa awa ng Diyos ay muli akong nakabangon. Makalipas nga ang ilang buwan ay nakilala ko naman si Anne, hindi niya tunay na pangalan. Isa siyang single mom
Naging magkaibigan kami at nahulog ang loob ko sa kanya kaya hindi na ako nagdalawang isip pa at niligawan ko na siya. At hindi naglaon ay naging kami na nga. Muli ako nabuhay ng loob dahil kahit na may anak siya ay hindi naging hadlang yon para mahalin ko siya ng buong buo. Marami kaming pangako sa isa't isa at wala kaming pakialam sa aming mga nakaraan. Mahal mo ba ang anak ko? Natatandaan kong tanong ni inay kay Ann. Agad namang sumagot noon ang girlfriend ko. Opo, mahal na mahal ko po si Jay. Paniniguro pa niya. Napangiti naman si inay pagkaraang marinig yon. Mabuti naman kung ganon. Alam mo Ann, sana ikaw na. Sana ikaw na ang destiny niya. Kasi alam mo ba, matagal na niyang hinahanap ang destiny niya. Sabi nga po sa akin niya ni Jay, nakangiting response ng aking girlfriend. Makakaasa ka rin sa anak ko na mamahalin ka niya. Paniniguro pa sa akin niya ni inay. Siya nga po pala, may ipagtatapat po sana ako sa inyo. Maya-maya'y wika ni Ann. Alam na po ito ni Jay. Isa po kasi akong single mom. Pag-amin niya sa aking ina. Agad naman siyang inalo ni inay. Ann, walang kaso sa akin kung dalagang ina ka. Ang mahalaga sa akin ay mahal mo ang anak ko at masaya ang anak ko sa piling mo. Sabi pa niya sa aking girlfriend. Alam niyo po inay, sobra po ako nagpapasalamat ngayon sa Diyos kasi nahanap ko na rin ang destiny ko. Inay, sigurado po akong si Ann ang nakalaan sa akin. Natutuwa akong sabi sa kanya. Sana maging masaya kayo sa relasyon ninyo at sana'y panghabang buhay na yan. Pagkatapos noon ay muli siyang bumaling sa girlfriend ko. Ann? Bakit po inay? Tanong ni Ann. Makakaasa ba ako sa iyo na hindi mo sasaktan at iiwan ang anak ko? Tumango naman si Ann bilang sagot. Opo, makakaasa po kayo. Hindi ko po iiwan si Jay. Tanggap mo naman siguro ang nakaraan ng anak ko. Muling sumagot si Ann sa tanong ni inay. Opo, tanggap ko po si Jay maging sino man siya. Mabuti kung ganon. Gabayan sana kayo ng Diyos at sana'y matupad ninyo ang mga pinangako ninyo sa isa't isa. Naway gumanda sana ang buhay ninyong dalawa. Yon ang naging basbas ni inay sa aming relasyon. Papadudot naging maayos naman kami noong una ni Ann. Naramdaman ko namang minahal naman niya ako pero lumipas ang mga buwan ay tila nagbago rin si Ann ng pakikitungo sa akin. Bigla na lang siyang nanlamig hanggang sa isang araw ay nakatanggap ako ng tawag mula sa aking girlfriend. Nasan ka na ba? Kanina pa akong naghihintay sa iyo dito. Darating ka ba? Tanong ko noon sa kanya dahil noong araw na yon ay may nakatakda kaming lakad. Nasa bus station ako. Tipid na sagot ni Ann sa akin. Nagtaka naman ako sa aking narinig. Bus station? Bakit? Anong ginagawa mo dyan? Uwi ako ng probinsya kasama ang anak ko. Sagot niya. Bakit hindi mo naman sinabi sa akin yan? Kailan ang balik mo? Muli kong tanong sa kanya. Labis akong kinabahan sa tono pa lamang ng kanyang boses. Hindi na ako babalik pa dyan. Sagot niya ulit sa akin. Anong ibig mong sabihin ha? Nagsimula na akong mag-hysterical. Alam ko na kasi ang kasunod noon, Papa Dudut. Jay, sorry pero ayaw ko na. Hindi na ako masaya sa'yo. Kaya makikipaghiwalay na ako sa'yo. Pagtatapad sa akin ni Ann. Naman? Huwag mo naman sabihin yan sa akin. Sa puntong yun ay hindi ko na napigilang pang umiyak. Jay, gustuhin ko man na mahalin kita pero hindi ko talaga kaya. Oo, inakala ko na mahal kita pero bigla ko na lang naramdaman na hindi na pala kita mahal. Naawa lang pala ang nararamdaman ko para sa'yo. Pag-amin pa niya sa akin. At saka nag-aalala lang din ako sa magiging kinabukasan natin. Jay, anong klaseng buhay ang maibibigay mo sa akin sakaling ako ang makatuluyan mo? Mabibigyan mo ba ako ng magandang buhay? Hindi, pareho lang tayong katulong. Dagdag pa niya. Kaya ko namang magsumika para mabigyan ka ng maayos na buhay. Wika ko naman sa kanya. Mahirap nang sumugal, Jay, patawarin mo ako pero ayaw ko na ng buhay ng walang kasiguraduhan. Sorry talaga, Jay, pero hindi pala ako ang babaeng nararapat para sa'yo. Akala ko ikaw na. Nagkamali pala ako sa pagkakalang ikaw ang babaeng destiny ko.
Wala ka rin palang pinagkaiba sa mga babaeng nang iwan at nanakit sa akin. Paninisi ko pa sa kanya. Hindi ko gustong saktan ka, pero wala na akong magagawa pa. Kailangan na nating maghiwalay. Katwiran naman sa akin ni Ann. Pakiusap Jay, wag mo namang tangkain pang makipagbalikan sa akin kasi hindi na mangyayari pa yun. Sana pagkatapos ng pag-uusap natin wag mo na sana akong guluhin pa. Kung mahal mo talaga ako, irerespeto mo ang desisyon ko. Pakiusap pa niya sa akin. Pagkatapos nito ay hindi na kita guguluhin pa. Irerespeto ko ang desisyon mo. Yun na lamang ang huli kong sinabi sa kanya bago tuluyan ko na siyang hindi nakita. Papadudot ng mga panahong yon ay gusto ko nang mamatay. Naisip ko na napakasaklap ng kapalaran ko at lahat ng minahal ko ay nawawala sa akin. Inisip ko rin na saan ako nagkamali. Saan ba ako nagkulang? Nagmahal lang naman ako ng sobra pero bakit kulang pa rin at para akong pinagdadamutan ng panahon para maging masaya. Ang sakit talaga, Papadudot. Hindi na ba ako dapat magmahal ng totoo? Paano mawawala ang sakit na nararamdaman ko? Papadudot, sana po ay mabigyan ako ng payo ng inyong mga tagapakinig kung ano ang dapat kong gawin para ako'y mahalin at lubusang maging masaya sa buhay pag-ibig. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jay. Maraming salamat Jay sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papadudot YouTube channel sa ating segment na Papadudot Stories. Nakakalungkot na malaman na iniwang ka ng mga minahal mong babae. Siguro ay nangyari yon dahil sa pangamba nilang hindi mo sila mabibigyan ng magandang buhay dahil sa kasalukuyang estado ng iyong buhay. Pero huwag kang ma-discourage doon. Ipagpatuloy mo lang ang iyong pagsusumikap dahil darating din ang panahon. At aasenso ka rin. Tungkol naman kina Karen, Rose at Ann, kalimutan mo na sila Jay. Maaaring hindi sila ang mga babaeng nagmamahal ng tapat sa iyo. Pero tulad ng sinasabi natin sa karamihan, mahahanap mo rin ang tunay mong pag-ibig sa tamang panahon. Kaya huwag kang panghinaan ng loob. Tanggapin mo na lamang na wala na si Ann at mag-move on. Basta Jay, magmahal ka pa rin ng totoo dahil dyan mo mahahanap ang totoong magmamahal din sa'yo. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papadudot Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papadudot Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papadudot Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papadudot Stories, may nagmamahal sa'yo. Papadudot Stories, Papadudot Stories, Papadudot Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papadudot. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.